Ayun o. Shout out sa mga taga-Tansa mga kumpare yun. Dito ako sa Tansa ngayon. Game na. Yan, supportahan din pala natin yung ano, yung YouTube channel ni Paring Emma at nagsisimula pa lang din, no. Sana magkaroon ng pagkakataon na makapag-vlog din siya kasi parang ganito rin yung set ng vlogging niya, daily raw vlog ganun. Daddy Aches. Daddy Aches yan. Alright mga kapeps. Yan. Magandang hapon mga kapepe. Welcome back sa bagong set ng ating vlog. Yan. Today is Wednesday ng hapon. At ngayon pa lang tayo magsisimula ng content. Marami kasi tayong talagang hindi nagawang content itong mga nakaraan. At inihingi ko ng pasensya sa inyo yun sa mga manonood, sa mga solid na sumusuporta. Siguro ngayon babawi tayo. Meron lang talaga naging ilang problema nito mga nakaraan at may pinilit kami ayusin nga ni Mrs. yung tungkol nga din sa sa inalisan na bahay, no, na hindi na natin nakuha ng talaga ng totally ng content. So ngayon meron lang tayong pupuntahan na kaibigan na dating kababata na yun nga yung sinasabi ko na na pag-aanohan natin ng sideline, di ba? Kung wala pa tayong full-time na work, magsa-sideline tayo. Ngayon, nandito kasi siya, taga Quezon City siya ngayon. Umuwi siya dito sa Nabotas. Malapit lang siya kila Kuya Kagrasa nakatira. At bukas ay uwi niya. Ngayon, sasamahan ko lang siya or kakamustahin na din, di ba? Kasi ngayon lang ulit kami magkikita din. Siya ngayon magbibigay sa atin ng trabaho. So, samahan niyo kung pasyalan siya dun sa bahay niya sa may Sulu, malapit kila Kagrasa. Tingnan natin kung ano yung mga pwede mangyari habang magkasama kami. Kasi dapat tulad nga ng sabi ko, pupuntahan ko siya or i-content ko nga yung pagpasyal dun sa Quezon City para nga dun sa ibibigay niyang work. Dapat meron siyang trabaho or ipapatrabaho sa akin dun sa Valenzuela, sa Kasawiang Palad. Ay nagkaroon ng problema dun sa inuupahan niya dun. So ngayon, ang pinakabalak niya ay silipin namin yung yung may nakita kasi ako dito sa sa online market dito sa lugar namin na may pinapaupahan or pinaparent na mga parang pwesto, mga coffee shop, pwedeng tindahan, ganun. Sasamahan natin siya. Tayo kasi wala pa tayong kapital para sa mga ganun. So, tulungan natin siya. So, samahan niyo ako. Tara! Tulad nga ng sabi ko, ang hirap nga gumawa ng content nito mga nakaraan. May nasikaso kami. Tapos ngayong umaga, habol na lang to. Buti na nga lang. Bali, magiging raw vlog. Buti na nga lang, meron tayong dahilan para makapag-set ng content ngayong araw dahil may pupuntahan tayong isang kaibigan niya. Kung sa bahay lang talaga kanina, wala talaga. As in, halos dun lang iikot. Mingi ako ng pasyensya sa talagang mga nagsasabi na pwede kahit nasa loob ka lang ng bahay, maraming pwedeng gawin. Kaso, hindi lang natin mapokusan ng content yung doon kasi nga yun, may mga bata tapos tahimik dun sa tahimik dun sa lugar namin kaya ang hirap din magsalita ganun, magkikilos lalo dun sa labas. Pero yung iba naman kasi doon naayos ko na asikaso ko ng linisin na unti-unti na yung ibang mga gamit. May mga pinagbigyan tayo na mga taga dito lang din yung mga nangangalakal kasi sabi ko hindi ko rin naman mapapakinabangan kaya pinabigay na lang natin baka mas maasikaso or mas magamit nila so binigay na lang natin, hindi nga natin nakuhanan yun, sayang yung mga pagkakataon. Maling-mali ko yun kung sa mali. So yun, lakad lang tayo doon lang yun, malapit kila Kagrasa, mamaya makikita nyo. Yan, tropa tol, kapatiran. Hello tol. Yung serye ko nga pala dun sa pagsama ng bangka, dalawa yun. Meron kasing meron ako sinasamahan dati nung bata ako na pang isda, meron pang alimasag. Kaya ang problema, ang hirap lang sumama ngayon gawa ng talagang punuan tsaka maulan. Hindi tayo makapag shoutout daw, shoutout. Katakulit tayo kay Sino. Pepe Official. Sino po bahala sa sige. Sino siya shoutout mo? Sige. Shoutout sa dyan, sa tiga-tiyungkang dyan. Happy New Year. Sige. So, balik tayo sa natin, sa kwento. Huwag natin pagtimukan natin para hindi na maumay ang ating manonood. Bali
yun nga, hindi tayo makapag-focus na makasama dun sa bangka. Gawa ng ito nag-uulan. Ang hirap kasi pag ano, pag ganito. Pwede naman para sana may adventure dun sa pagsama natin. Kaso may ilan na nagpaalam tayo na ay may pinagpaalaman tayo na tropa na iilan, kaso sabi baka nga daw maging delikado, di ba? Kaya mas okay na lang siguro pag normal na yung ano, normal na yung panahon. Pag okay na yung sitwasyon ng ano ng dagat, pag wala ng bagyo, wala ng hangin, wala ng malalakas na alon. Kasi baka hindi rin tayo makapag-concentrate kung sakali. Tsaka baka manibago tayo. Kaya next na lang siguro. Sa ngayon hanap tayo ng mga ilan na pwedeng ano, sidelinean. Ito sa tropa ko. Sinabi niya naman sa akin magkakaroon nga kung sakali. Puntahan lang natin. Okay, nandito na tayo sa iskinita nila kuya. Pero hindi dito ang pinaka-way natin. Nasa ano kasi si kuya? Nasa biyahe. May pinag-drive siya. Hindi lang natin alam kung nandito na. Mukhang wala pa kasi bukas yung garahe. Nandito na nga. Kakawin mo lang? Oo, apalis pa lang. Paalis ka? Saan ka punta? Minuto ko lang katikin. Palengke. Halo ko nasa biyahe ka? Kay Mac, nandyan daw eh. May titignan kaming ano eh, paupahan dyan na ano eh. Kay Mac, Bakit? dumating ngayon. Oh, Nagpapasama, pupunta namin yung doon sa Dahlia. Nakita ko sa TNC. nangungupahan siya. Hindi, yung doon sa ano niya, yung silugan. Tsaka mga milky niya. Dito maglalagay. Kasi yung doon sa Valenzuela pala, na ano niya na i-surrender yata at may ibang kukuha. Yun yung pinakasinabi niya sa akin. Ay, wala. Hindi siya hindi doon. Mayroong nakiusap sa kanya doon sa pwesto. May nakiusap sa kanya na ano daw. Ang pusa, kaya inaano ko eh. Ayun lang. Sahawi ko lang. Alis ka ulit. Oo, alis ko. Punta ko lang saglit. Sige. Punta na lang ako dyan. Punta lang tayo doon. Malapit naman na tayo. Halos kapraso lang ang pagitan. Hindi ko lang alam kung nandito. Ito. Opo. Ay, ito. Ay, siya, Mac. Oh. Ayun. Ha? Mac. Ito, pasok mo. Sisilipin namin yung ano, yung doon sa may Dahlia. Ang lamesa nga, bangkulang eh, di ba? Nagkakaano lang. Ay, ta. Ayun o. Ayan si Mac yung tropa. Ay, talaga. Nakaubay talaga. So, ayan. Nandito na ako. Opo. Subaybayan nyo na lang mamaya yung serye na ano, kung saan kami makakarating or kung saan kami makakapunta. No? Okay guys, time check tayo. 5:02 na ng hapon. At ayan, kasama ko si paring Emak. Shout out naman. May shout out ka ba? Ayun oh. Shout out sa mga taga Tansama kumpare ko. Dito ako sa Tansa ngayon. Game na. Game. Yan, supportahan din pala natin yung ano, yung YouTube channel ni paring Emak at nagsisimula pa lang din, no. Sana magkaroon ng pagkakataon na makapag-vlog din siya kasi parang ganito rin yung set ng vlogging niya, daily raw vlog ganun. Daddy Ikes yan. Mamaya ipapakita natin sa ano, pag-uwi natin sa bahay kasi wala tayong data. So papunta na kami ngayon dun sa Dahlia sa ano, sa sisilipin naming pwesto na titingnan natin kung ano yung mapag-usapan tsaka kung ano yung set ng pwesto, kung goods ba, di ba? Nagsasakyan na kami gawa ng maulan talaga. Tsaka mahal nga kasi talaga ng pamasahe dito, 26 pesos. Pag hindi ka pa nakatsyempo ng palabas, yun, 52 balikan yung palabas tsaka paloob. 13 pag ano, pag yung kunyari sa likod ka or may kasabay na palabas, bihira lang naman makatsyempo ng ano, ng papalabas. 8, hindi. 13, 26 na ngayon ng ano, ng pamasahe. Magandaan dito, malapit lang kasi. Kaya malakas kumita tricycle dito eh. Sa amin Sobra. kasi pre, malayo.
Malayo ang traffic. Kaya mabagal din kumita ang mga ano dun, tricycle driver. Pipila ka pa. Dito kahit mag-rolling ka dito eh. Diyan sa mga gilid-gilid may makikita ka Oo, na eh. Doon di ka pwede mag-rolling dun. Mahal pa naman ang gas ngayon. Sobra. Buti nga kahit pa paano bumababa, hindi katulad nung mga nakaraan, ang taas talaga. Tumaas ulit ngayon, 92 nga. Nag- 90 huling gas ko. Diesel kasi ako eh. Diesel ay kaya. Kaya masakit. Halos malapit lang naman yung pupuntahan namin, pero yun nga, gawa nga nang nag-uulan at ayaw magtitigil, eh naano nang magsasakyan. Ayan yun no. Ito, nandito na pala kami. Alright. Bali nandito na kami sa sa pwesto ni Emac, kaso sarado. Hinintay lang na makontak yung mismong nag-post doon sa online market, no. Ito na yung pwesto. Diyan 8 mil nga daw, pero magandang pwesto. Ang pinaka paano ba natin sasabihin? Pinagkaiba nito doon sa mga kainan doon sa amin banda sa Sampaguita or doon sa basta dulo sa looban is walking distance lang sa mga tao, sa mga bahay-bahay. Dito kasi medyo tahimik talaga, lalo pag siguro pag gabi. Yan. Pero malapit na kasi sa palengke. Tsaka nasosolo siya kung magiging kainan man siya. No? Bali yun yung nagtatalo kay Emma. Hintayin lang natin na makausap yung Jira! Hintayin lang natin makausap ni Emma yung mismong mismong may-ari. Kuya taga tropang yan, Shornax din. Yan. Okay guys, nabago yung sistema. Hardware pala yung pinakita natin. Bali second floor pala yung or yung pwesto. Ayan, copyright. Ito pala siya. Pero kung tutusin, parang ang ganda niya tignan kung kainan mo. Kasi may may mga beauty lounge, may computeran. Tapos ito yung pwesto. Meron pa din dito. Ito pala yung nasa picture. Pwede mga. Yung dati pinakulay nun sa pwesto, kaso mahirap gawin ko. Hindi naman mahirap, kumipinto ka na. Ang ganda ng design, no? Design. Kala ko yun, sabi ko, Kung ito yung Dati naman sa ramen. mga ramen. Ganda ng pwesto, guys. Ano din nila? Pamagkano nila? Tapos 8,000 a month. Binabalak. May mga naka-ready ng mga upuan para sa kainan kung sakali. sabi ko, mapapala yung setup. Ano ba to? Ready na talaga, no? Oo, hindi naman na po ata. Tatanggalin. Taka ito mga divider. Yan, naka-indicate na yun dun sa dun sa Pinos eh. Kumbaga kasama na talaga siya dun sa Pinos. Kaya no? Wala, ano na yan? Parang Labasan na. Ang ganda ng pwesto, guys. Ano pala siya? Dating mga ramen. Ang laki nga, no? Grabe. Kaya nang nakita ko yung design, sakto yung sabi ko. Ganda pa ng CR. Ang lawak ng CR. Ito yung gusto ko talaga Oh. kulay. Oo, kasi may pwesto ko talaga sa Valenzuela. Pang snack-snack. Hindi pa po kasi kumain. Kaya kung makahanap ng labasan talaga, meron man ang ganda ng pwesto. Ang ganda, ang ganda to. Pero nasa taas nga lang. Talagang, ano dito, talagang ipopost mo para dayuhin kung sakali. Ganda rin sana kung kahit first floor, kung tapat ng ng terrace. Ang ganun, no? May viewing. Talagang sipag ng post dito. Ganun mangyayari. ganun talagang siya ako sito. Okay ba video? Sige po. Yun, yung inakala natin nasa baba na na pwesto, hardware pala siya. Andito pala sa taas talaga. Bali din ang first floor.
Ground floor pala yun. Pero ang ganda sana niya, no? Ayos siya. Kasama. Medyo madilim. Pero humingi tayo ng pagkakataon makapag content dito, no? Ito 9,000. Yung sa kabila pala, dating ba't ba sa madilim tayo nagko-content? Ano pala yun? Dating pwestuhan ng ramen. Dating malakas. Ang problema, hindi lang kaya i-handle na nung talagang nagtitinda dati. Diba? Ang ganda, ang daming pwesto dito. Pwedeng may waiting area, ganun. Tapos may mga massage ba? Beauty lounge. Tapos computer. Nakwento ko na rin. Titignan natin kung ano yung mapag-usapan nila, kung ano yung maging desisyon ni paring Emak, diba? Tapos yun yung napagkwentuhan namin na kung sakali dapat sa Quezon City yung magiging trabaho niya or yung negosyo niya, tsaka doon sa Valenzuela. Kung sa Valenzuela yung nilet go. Ngayon nagkaroon kami ng pagkakataong masilip to dahil pinakita ko nga sa kanya may nag-post. Yun, sana kung sakaling maging okay, tayo yung kukunin niya. Sana maging okay din kung sakali. Ang ganda rin, yung laki. Ang niya kasi mga silog eh. Alright, ayan, maulan pa rin. Nakauwi na tayo. Hindi pala nakauwi, nakabalik na tayo dito sa Sulu. Sinundulong natin yung misis ni paring Emak para makapag-decide din, di ba? Babalik kami doon kasi gustong-gusto rin ni Emak. Kahit ako kung ako yung tatanungin, ang ganda ng pwesto, kaso nga lang talagang kailangan kailangan i-push mo talaga na mai-post, di ba, sa mga market online or sa mga malapit dito para malaman nila na kung magkakaroon ng store doon, di ba? Kasi ang ganda naman talaga ng pwesto. Hindi nga lang siya parang magiging tauhin kung sa titignan lang dahil nga parang kulob or tago. Yan, sinundulong natin yung misis ni Emma para mas makapag-usap silang dalawa. Alright guys, ayan, dilim na ang kapaligiran. Galing tayo kala Emak na ihatid na natin. Kanina hindi tayo makakuha ng clip masyado gawa ng may mga sounds. Ayan, alam niyo naman napakahirap mag-edit pag ganun, di ba? Ang hirap mag-set na may copyright. So ayan, nag-uusap-usap yung asawa ni Emak tapos yung mama niya. Hindi tayo, syempre nakikiyoko lang tayo, pero sila pa rin at sila ang magdidesisyon kung ano yung magandang gawin or kung itutuloy ba, kasi ang daming nagtatalo sa kaisipan nila tsaka para sa akin. Ang dami na kasing mga tindahan talaga dito sa lugar namin na talagang may mga ano ba tawag dito? May mga free rider, yung mga free delivery. So yung lugar kasi na nakita namin is second floor. Mapupuntahan siya kung sa mapupuntahan. Pero siguro iilan lang, pili lang yung yung mga pupunta. Magiging lamang yung deliver. Pero hindi talagang ang pinaka mangyayari doon is kailangan mo lang talagang i-post doon sa sa market online or doon basta sa sa Facebook, 'di ba? Para mas kumita, para mas makilala. Dahil pag hindi mo talaga pinush, hindi talaga siya puntahin dahil second floor. Sabi nung caretaker, meron mga ilang nakapwesto na doon. Na yun nga yung bulldog na talagang pumatok naman daw at pinupuntahan. Tapos may mga ilang apartment din doon na doon na rin umu-order. Yun, sila pa rin magdidesisyon. Nagtatalo kasi yung si paring Emma ko tsaka yung mama niya about dun sa sa pwesto na baka nga daw hindi pumatok. Syempre sayang naman kung talagang kukunin. Hindi naman magbo-boom. Gawa ng ang dami talagang mga pwesto dito or may mga kainan na talagang naunang kilala na. Lalo yung tinatawag na Lolo Las dito sa lugar namin. Ito dadaanan natin.
ito sikat talaga simulat sa pool nung siguro halos 10 years na ba, 15 years na nag-ooperate to. Sobrang tagal na talaga. Nandito siya banda malapit sa simbahan. May mga dali na rin dito. Tapos doon sa dulo, doon banda sa tinatawag na Sampaguita dulo, may mga kainan din. So yun nga, pinagtatalunan or pinag-uusapan pa rin nila kung ano yung talagang magiging decision, kung kukunin ba. Ang iniintindi lang naman sa ngayon ni Emak at ng asawa ay yung mga naiwang gamit nila, yung mga dating mga ginagamit nila pang pang milk tea, pang pagkain. Ayun yung nanghihinayang sila na hindi pa naman nila alam kung i-give up nila or ibibenta. Sa akin, kung sakaling ang mangyari, sa akin nila ipapakisuyo or sa akin ipapaubaya yung tinda. Siyempre, ibibigay naman natin yung best natin, 'di ba? Para para maibalik sa kanila yung tiwala. At kasi si paring Emak ay magga-grab, balak niya mag-grab. Pero nag-grab na talaga siya, babalik lang siya ulit. Ito yung Lolo Las. Sobrang kilala yan, tsaka maganda kasi yung quality ng pagkain. Ganda rin ang pwesto niyan sa taas. Yan ang Lolo Las. Kilalang kilala kasi yan, kahit ganyan lang siya. Yan, uwi muna tayo para makapag-asikaso ng pagkain ng mga bata. Tsaka si Mrs. ay hindi rin nakapasok gawa ng masama ang katawan mula kahapon. Ayun, tayo mag-asikaso ng pagkain ng mga bata. Doon na rin natin sa bahay tapusin yung vlogging natin. Dugtungan lang natin, dugtungan. Ayan. Habang naglalakad ako pauwi ng bahay, diba galing nga tayo doon sa kabila, dito yung papunta sa bahay namin. Ayan, ito bakery, ito bilihan ng ulam. Dito may kainan din tsaka milk tea. Ito, bibili sana ako ulam. Pakita ko na to. Ayan, may tinatawag na Tiffany. May mga pika-pika dyan, tsaka mga may pika-pika tsaka mga milk tea. May mga din dyan, mga silog. Ito, may mga pineapple, may lemon, mga juices. Ito kainan din. Ayan, puro kainan nga. Ayan. May parisan, tsaka may mga silog din, di ba? Sa sobrang dami. Yun nga, hindi na talaga alam ni Emak tsaka nung mama niya kung magtutuloy. Pero sayang kasi talaga yung pwesto. Bukod sa maganda na, ang mura. Diba? 8,000 a month. Tapos 1 month advance lang, 1 month deposit. Kaya ayun, pinagtatalunan pa nila, pinag-uusapan kung ano talaga yung magiging desisyon. Okay guys, at nakauwi na tayo ng bahay. Ayun. Update lang sa pwesto ng bahay. Medyo okay na siya, hindi katulad nung una. Medyo magulo pero at least nakapwesto na lahat, nakaayos na. Ito magulo lang talaga kasi yung mga kaldero na ng kanin, tapos yung bigas. Ayan. Yan lang basta medyo parang magulo lang konti pero ayos naman na. Hindi na katulad nung una. Ayan, nalinis na rin natin yung dito. Sa loob okay na rin naman. At dito sa labas check natin. Ang hirap lang talaga dito yung sa lutuan, hindi tayo makapagluto sa loob gawa ng syempre mausok. Tapos wala tayong exhaust kaya talagang nilalabas yung mga lutuan. Ayan. So, okay na rin dito dito sa pwestong kabila. Malinis na rin. Yan na yung update natin. So linis lang tayo ng bahay or ng lababo ulit. Damay na rin natin. Bali hindi pa natin talaga totally naasikaso yung yung sa schooling nung dalawa. Pero kasi wala rin pasok, nag-suspend din ng pasok ang school. Gawa ng nag-uulan at may bagyo ang parating. Pero sana soon maiayos o baka bukas sakali. Magbe-birthday pala ang baby ko bukas. 9 no? 9 ka na bukas. Happy birthday sa baby ko. Sana tayo bumawi na ka. Pag meron na ulit tayo. Sa August 23 yun. Sa August 23 na lang. No? Apa. Hindi man mismong birthday mo. Pero magse-celebrate pa rin tayo, di ba?
Mamaya pala, meron tayo transaction. Meron kasi akong kausap na kausap ko din sa sa market online. Kasi may mga dito yung nagtiis ako, pero talagang hindi naman na mapapakinabangan. At sinabi naman nila ko yung Jumong ni Kuya Rolly. May sirang cellphone dito na talagang parang hindi na siya maayos. Nakausap natin yung bibili. Halos hindi naman ganun kalaki, halos mga 100 lang, pero malaking bagay na rin. Pambili rin ng ulam, di ba? Magagamit at magagamit. Isa nakatambak lang at hindi naman talaga napapakinabangan na ano na natin. Hinintay ko lang naman yung reply. At nandiyan naman na daw sa malapit, meron lang kausap. Yung serye namin nung EMAC na nakita nyo sa video, yung kasama ko, ay dapat pupunta ako sa kanila, sa Quezon City kasi nakatira yun. Yung sa kanya ko dapat uumpisahan yung bala ko na parang may pupuntahan ako subscriber, kaibigan, tapos ibang vlog ko, tutulong ako sa mga negosyo, ganun, or maglilinis ng bahay ng mga pupuntahan ko. Sa kanya dapat ako magsisimula na pumunta. Hindi ko palang naasikaso mapuntahan. At nagulat ako, nandito nga siya sa Nabotas, sa side ng family niya, ng nanay at tatay. Kasi dito naman talaga siya nakatira. Nalipat lang ng bahay doon kasi yun yung sa asawa niya banda. May mga ilan siyang negosyo doon na naiwan, mga siomay, milk tea, na yung iba, dadalhin niya na lang daw dito. Hindi talaga planado yung yung pagkikita namin na napupunta kami doon sa site, doon sa pinakita ko sa inyong pwesto. Sinabi ko lang sa kanya at nagulat nga rin ako, nandito siya dahil yung anak nga niya dito chine-check up yung may bata pa kasi siyang anak ko. Dito ang check up, dito ang gamutan sa hindi naman gamutan, parang yung may mga lang weekly turok, gano'n, or monthly turok dun sa center. Na-tsempo, nandito siya, kaya nag-chat na siya na puntahan ko na lang. Sabi ko, sayang din naman ang pagkakataon, pang vlog din, pang content, diba? Hindi man gano'n kahaba yung magiging content natin ngayon. At least may tayo. May content tayo ngayon. Raw vlog lang nga. Isa lang sa problema namin dito, tauban. Wala pa kaming tauban. Kaya sa palanggana lang nilalagay pansamantala yung mga plato. Pero soon naman siguro magkakaroon.
Mabilis na ulit. Alright. Tara guys. Okay. Sa time check tayo 7:47 at malinis naman na dito sa lababo, nakapagsaing na tayo. So labas lang tayo para dun sa transaction pero hindi ko alam kung may bash dito. Pero hindi naman, kumbaga ito naman is ipinaalam naman na natin at hindi naman na mapapakinabangan talaga nila Kuya Jumong at nila Kuya Rolly. At ito, yan, kumbaga sira naman na talaga siya. Siguro yung mga bumibili ng mga ganito is yung may mga talagang kailangan lang silang meron lang silang kailangang kunin or may mga importante pang pwedeng mas magamit, no. Kaya ito rin yung isa. Ito kasi sira na talaga yung isa. Yung isa hindi na siya nag-ooperate talaga as in kahit anong check natin. Yun, may nakakuha na rin naman. Hindi siya ganoon kalaki yung price pero kumbaga pambili na rin ng ulam, di ba? So puntahan lang natin. Labas lang tayo saglit. Kaso hindi pa natin makontak. Sa simbahan ng Sampaguita. Tara, punta na tayo doon. Kung sakali, no, sana kahit papaano mag-boom yung or kung makuha man nila, 'di ba? Maging okay yung sistema nung pag dito. Ano ko ba sasabihin sa part na yun nga, yung yung pagluluto o yung pag-deliver yung sa mga silog meals ni paring Emak ko, di ba? Sayang din naman kasi may mga gamit pa. Medyo maulan talaga, ang hirap kumilos pag ganito. Lagi ka lang nasa loob ng bahay. Dito daw siya sa simbahan mag-iintay. Alright, 7:55 na guys at ito si Kuya. Legit. Sinama na natin yung isa. Ito may pa-free. Kumbaga hindi naman natin talaga siya magagamit kung mapapakinabangan ni Kuya. May ka ba? Store? Yan dahilan nung pang scrap lang. mga scrap pero may mga rin nagagawa rin ng mga cellphone. Ayun, ano pangalan nun? Riley Freestyle. Ayan. Sige Kuya, salamat.
Alright. So yun. At ano na natin. I-transact na natin. Ganun ba yun? Ayun, kausap na natin. Legit nga. Kanina pa kasi ako naghihintay. Kala ko hindi totoo or hindi tuloy. Kaya yan. Okay naman. At saglit lang yung transaction. Kinuha niya na agad. Parang talagang ang pinakakailangan niya lang kunin doon is yung mga ibang gamit sa cellphone or yung mga pwede pang mapakinabangan. Kasi saglit niya lang kinuha. Then order tayo ng na ba pwede maulam. Magkano sa barbecue? 25. Sa bangos? 200. Alright, teka, tanong muna natin si Mrs. kung ano yung mga pwedeng may ulam, no? At yung mga bata, medyo tahimik kasi dito. Tapos ang bilihan dito talaga online. Saka mamahalit kasi ang bilihan ng mga ganun dito. Alright guys, nakauwi na tayo ng bahay. Tapos habang naghahanap tayo ng ulam, ito nakita natin sa TNC, dun nga sa group chat. Yung sa group sa market online dito sa lugar namin. Ayan, ito na lang naisipan namin bilhin. Sa sa taba magkano? Tayo po ng baboy. 20 po. Ito po yung ganito. Sige. Yung tsaka isaw. Doon kasi di ba galing tayo doon kanina? Ay, hindi pala kita dito. Medyo alanganin yung mga barbecue tsaka yung bangus napaisip tayo na 200. Makikita nyo sa vlog yun. Okay guys, waiting tayo. Buti na lang umabot tayo. Si ate mayroon pa rin mga tinda. Hanggang ano oras ka te? Depende. Minsan ay wala na akong tinda. Ay ganun. May lang matumal no. At maulan. Kung hindi, mukhang malakas si ate at mura lang ang kanyang mga ihaw. Ayan, maraming deliver sa atin. Ay hindi, yung iba order na yan no. Ito na yung sa atin. Kanina kasi may nauna. Waiting tayo. So nakasalang naman na yung sa atin. Ayan, makakakain na kami. Kanina pa ako nag-scroll sa TNC. Wala akong makita na na mga ulam. Kakaano lang po kasi. Oh yun o. Ang kuya o. Nandiyan ang kuya. Ano tayo ng vlogger dito kaya? Nadali. Nasilip ang kuya mo. Galing doon. Bumili lang ulam. Diyan ako nakauwi sa Azucena. Sa tabi nila Jolo, yung yellow na gate. Halos magkalugar na tayo. Pulutan? Ulam? Ulam. Pas tayo sa pulo. Pas sa pulutan. Hindi tayo may. Hindi nga pala. Alright. Okay, pag-uwi na lang at kakain kami. Patapos na to. Medyo hindi tayo kita pero pauwi na tayo. May dala na tayong ulam. Ang dilim talaga. Kailangan pala makabili tayo ng sana magka-extra yung ilaw para kahit sa dilim pwede tayo mag-vlog no. O kahit naglalakad tayo pwede magamit. Okay, yun lang. Pag-uwi na lang, kain lang kami. Tapos subaybayin nyo yung serye ng pagkain namin ng pamilya ko. Para makapag-edit. Alright, yan. Kain lang kami guys. Kasama ko ang aking mag-iina. Hindi ka kita yan. Yung kaupad. Mainit kasi talaga dito, kulog. Kaya si Asher talagang mas na nakaubad lang. Kahit ako naman minsan talaga. Tara kan tayo. Ikaw do. Ha? Ayun mo na. Sayang. Ang plato pa. Si kuya. Sila. Asher. Ito yung isa sa pinakakalaban ng sinaing dito pag mainit yung panahon. Kulog. Mabilis nagbabasa yung yung kanin. Kaya talagang dapat lang. Hindi ko barbecue. Kasi yung bigla kasi yung mas na. Yan. Ito bibig tomato yan. Bibig? Sakto, tag-iisa kaming Chicken? taba, tsaka tag-iisang isaw. Magkakamay ka ba? Apo. Parang trip to be. Hindi sayang kutsara. Log-log na lang, log-log. Mas masarap magkamay. Sa kanto.
Uy, meron pa. Uy, Asher, meron pa oh. What's your name? Kain po. Kain na. Kami yun. Gusto mo to? Ang masarap na yung suka. Lagi kami nagagaling ni Papa na parang luang nga. Hindi. Yun yan, yung nagagaling kami sa mga, ano. Ano kami ganyan bukod? Kompleto tapos na. Nakaga magpahinga. Nakakulong ka to naman. Baka yun na lang ulit ang makakain ng ganyan. Wala lang makakain. Dati tayo gaganyan muna. Ay, hindi pa diyan lang ako yung isang Dati. So, may barbecue pa sa kanya. Di ba pa nag-trauma ako dyan sa may ano? Saan? umuwi tayo. Kapag nandito sa kulay purple, umiyak ako na sa bumarata lang ako. Okay, ayan, time check tayo, 9:02 na ng gabi. At medyo malalim na ang gabi. May mga ilan naman na tayo na i-vlog, may na-content. Hindi sobrang magalaw or matrabaho yung content natin ngayon. Lamang yung may kwento sa sarili, lamang yung may pakikipagkwentuhan. Yan, kasama nga natin yung kaibigan kong si Emma. Yun lang, may hinanap lang kami or may tinignan nga lang kaming bahay. Kumbaga walang seri ng mga paggalaw dito sa part ng vlog natin, no. Yun lang, gusto ko lang sabihin para kahit paano maliwanagan kayo, maunawaan na wala tayong yun nga, basta yun na yun. Pasensya na sa vlog ko, pero yan, kahit paano para may masubaybayan kayo. So tapos naman na kaming kumain. At yan si Asher ay patuloy nang naglilinis. Yan, alam niyo naman na pagtapos si Asher ang naasahan natin. So yun, dito na siguro tatapusin yung part ng vlog na to. So maraming salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa. Lagi po tayo mag-iingat. God bless po and bye-bye.